Nakaranas ka na ba gumapas ng palay? Tara! GE, samahan nyo ako guys. Pupunta tayo ngayon sa gitna ng palayan. Dahil magpapaani nga kami ngayon guys. Matagal na sana itong inane. Kaso nga lang, yung panahon palaging umuulan dito sa aming bayan. Kaya kailangan na itong anihin. Pero guys, bago tayo makarating doon, samahan nyo muna ako dito. Maglalakad-lakad muna tayo dito sa Pilapil. Handang alas 10 na nga ito guys, ng umaga nung nagising ako. At nabasa ko nga sa GC namin na magpapaani kami ngayon pero walang tagagapas. Kaya dali-dali ako guys, nag-almusal. At pagkatapos ko nga guys, mag-almusal ay dumiretso na ako dito sa gitna ng palayan. Napapansin nyo nga may dala akong isda. Ito ay dala ng aking pamangkin. Dadalhin ko nga ito guys sa bahay namin sa gitna ng palayan para lutuin na pang-ulam para sa aming mga manggagapas. Sa napapansin nyo nga guys, bagong gising talaga ako dito. Kaya tingnan nyo yung mata ko. At habang naglalakad nga ako guys, nakasalubong ko dito ang aking tito. Shoutout po kayo Jonathan Salibio. At tuloy nga guys ang aking paglalakad. Habang naglalakad nga ako guys, nakita ko itong mga palay. Grabe guys, sobrang dapa na talaga. Dahil nung nakalipas na mga araw nga guys, grabe ulan ng ulan dito dahil sa bagyong Basyang. At kahit walang bagyo nga guys, ay palagi talagang umuulan dito sa bayan namin ng Buruanga. Siguro nga dahil ito sa location namin na maraming puno at bundok. At sa patuloy ko nga guys na paglalakad ay malapit na rin ako makarating dito sa aming bahay sa gitna ng palayan. At naabutan ko nga ito si tatay. Sa akala ko nga guys, wala silang ulam pero meron na pala kaya inirep niya na lang ang dala kong isda. At eto nga guys, inutusan niya ako, dalang ko daw ng mga pangmeryenda yung mga manggagapas. At dito nga ako guys, dadaan sa ilog at tatawid tayo sa kabila kahit medyo maagos. Dito ako dadaan kasi ito lang yung daan na medyo mababaw at medyo madali makarating doon sa palayan. Dala-dala ko nga guys itong bag na may dalang tinapay tsaka tubig. O sige guys, samahan nyo ako maglalakad ulit tayo sa Pilapil. Dahil alam ko guys, pag laking probinsya ka, makaka-relate ka sa aming trabaho dito. Tingnan nyo guys, naglakad na ako sa Pilapil kahit sobrang daming langgam na nakakagat na sa aking mga paa. At dadaan ko nga sila dito guys sa kabila, tapos na sila maggapas, mag-treaser, kumbaga tapos na silang mag-ani. So eto, didiretso tayo guys sa aming palayan. Bali na umpisa na pala ito guys kahapon, kaya tingnan nyo, naubos na yung isang kahon. Pero medyo malawak pa ito guys, ang aming ipapagapas. Pero guys, yung tagagapas namin ay kakaunti lamang at kami-kami nga lang guys magkakapatid. At kasama ko rin ang aking bayaw. At eto nga guys, tuloy na tuloy ang paggagapas namin. Ang totoo nito guys, nung isang araw pa sana ito gapasin, yung nga lang guys, ulan ng ulan at isa pa, mahirap kami makahanap ng mga tagagapas. Grabe nga guys, yung paghahanap namin ng tagagapas, kung sino-sino na lang kinontak namin para tumulong dito, pero wala talaga guys. Dati kasi guys, ang patakaran dito, kapag kayo ang gumapas, ay mayroon kayong bahagi na iuuwi o kumbaga party nyo na kayo ay gumapas dito. Kumbaga bahagi ng palay na iuuwi ninyo para gawing bigas. Pero wala talaga guys, sa panahon ngayon ang pwedeng gumapas dito. Nag-offer din kami guys ng cash na worth of 5,000 pesos, pakyaw na po ito. Pero nahirapan pa rin kami guys humanap, di ko nga alam kung bakit ayaw na talaga gumapas ng mga tao ngayon. Nag-offer din kami guys ng 500 pesos sa isang araw, depende sa kilos mo, mabagal ka man o mabilis, para lang maani itong aming mga palay. Pero wala talaga guys. Dito sa probinsya namin, malaking halaga na yan yung 500 pesos kumpara sa mga nagtatrabaho ng isang araw sa mga palengke o kung saan-saan. Ops, baka may mag-comment na naman dito kasi daw hindi na uso ngayon yung mga manual na pag-aani dahil nga karamihan ay gumagamit na ng high-tech o isang harvester para mapabilis ang pag-ani ng palay. Dito kasi guys, sa bayan namin ay hindi talaga ganun kalawak ang mga palayan, kumbaga may mga kakaunting parsila lang ang mga magsasaka at karamihan pa nga dito guys ay mga tenant lamang at hindi talaga kami ang may-ari ng mga lupa na sinasaka. Pero kadalasan nga guys, nangyayari dito yung mga tenant ay sila mismo ang gumagastos para sa pagsasaka at sobrang laki nga ang gastos ngayon guys sa pagsasaka ng palay. Mahal ang gastos pero mura ang presyo ng palay, kaya guys kadalasan lugi talaga ang mga magsasaka natin. At marami na rin ako guys nakausap na mga farmers, kaya nga binibitawan nila ang ibang mga parsila. Hindi muna nila sinasaka dahil nga guys sobrang mahal ng abono, pesticide, insecticides at iba pang gamot na ginagamit sa pagsasaka ng palay. At sa pagdating na guys ng anihan, hindi sila nakakabawi dahil nga sa gastos pa lang nila at yung ani nila ay kakaunti lamang. Daanan pa ito ng bagyo, ulan o baha kaya nasisira ang mga palay natin. Kaya nga guys, kapag hindi ito masuportahan ng ating gobyerno, baka sa susunod ay mawawala ang ating mga small local farmers. At nakausap ko nga rin guys si tatay, luging-lugi daw talaga ang isang farmers. Kaya nga sabi niya, sinuli niya na yung ibang parsila na kanyang
kanyang sinasaka dahil lugi talaga. Lahat kasi guys, mahal. Sa inyo guys, anihan na rin ba at magkano naman ang presyo ng palay sa inyong lugar? Sige nga guys, comment mo dito sa comment section. Baka mas mahal dyan o mas mura sa inyong lugar. O ayan guys, napahaba tuloy ang aking sermon. Oy, charot lang po. Anyway guys, dito na ako guys gumapa. Sinubukan ko dahil sobrang tagal na rin akong hindi nakahawak ng tinatawag naming garab. Sa nakikita nyo nga guys, tingnan nyo diba, si Kwawi na talaga ako humawak ng garab. Hindi na talaga marunong gumapas. At natatakot nga ako guys, baka masama ko ang aking daliri habang ginagapas ko itong mga palay. Oh, narinig mo naman ang si Kwawi. Ano nga ba guys, ang si Kwawi? Ang si Kwawi ay parang hindi ka talaga sanay humawak ng isang bagay. Pero guys, nung naalala ko dati, nung mga panahon naming bata pa kami or mga elementary pa lang, sobrang daming tao talaga guys ang gumagapas sa palayan. Kasi dati guys, yung mga manggagapas, ayun lang talaga yung trabaho at wala silang inaasahan na ayuda sa gobyerno tulad ngayon na mayroon ng 4-piece at iba pang mga ayuda na inaasahan ng mga ating unemployed. Kami ngang mga may trabaho ay bihira makatanggap ng ayuda o minsan nga wala talaga kaming mga ayuda at kami pa todo bayad ng taxes. So diba guys, napaka-unfair. Kami yung mga stress, pressured sa trabaho, kami pa yung mga walang ayuda at minsan pa ninanakawan pa ang ating mga taxes. At sa dami nga guys ng issue ng corruption ngayon, di ko talaga alam kung matutuwa ka pa ba o magagalit na sa ating gobyerno. O ayan guys, ang dami kong sinabi no. Anyway guys, tapos na pala ako sa paghapas, kaya uuwi na ako at sobrang init na kasi ng panahon, alas 12 na ito ng tanghali. At medyo nagugutom na rin ako guys, kaya nauna akong umuwi sa kanila. At pagdating ko nga dito guys, sa bahay namin ay luto na rin si tatay. Ayan, nagpakulo siya ng langka na mayroong karning baboy. So talaga guys, bagay, ipaulam o ipakain sa mga manggagapas dahil nga todo trabaho, sobrang init, nakaka-dehydrate at nakakawala ng energy. Kaya kailangan ganito talaga ang ipakain sa kanila para lalong lumakas ang ating mga manggagapas. At ito na nga guys, luto na ang niluluto ni tatay. At namiss ko nga rin guys ang ganitong ulam sa aming bahay. Anyway guys, kain po tayo at dito ko na lang guys tatapusin ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. See you sa susunod ko pang mga video. Paalam!